Good day, sir. This is what I understand about criteria of damage stability. Ang damage stability sa barko nga nagpasabot nga kinahanglan magpabilin nga naglutaw og balanse ang barko bisan pa kung naibusot ang ubang parte. Gibase ni tanan sa SOLAS are the safety of life at sea. Mo ang mga criteria sa damage stability. Number 1 sa criteria is residual righting lever or GZ curve. Kinahanglan ng barko doon na kinahanglan ng barko doon na paghihapon ability nga barog balik or ang righting lever. Ang pinakataas nga GZ kinahanglan dili moobos sa 0.1 meters human sa pagbaha. Ang second criteria is range of stability. Ang range of stability ay kinahanglan pag 20 degrees nga range of stability gikan sa posisyon kung asa mihunong ang pagtakilid sa barko. Number 3 is angle of heel. Kung masudlan og tubig ang usa ka kilid or ang asymmetrical flooding, ang pagtakilid sa barko or ang heel kinahanglan dili molapas sa 7 degrees para sa mga barkong pambasahero. Ang fourth criteria is metacentric height or ang GM. Ang mabilin nga GM human sa pagbaha kinahanglan dili moobos sa 0.5 meters. Importante ni aron dili mutuyok o malunod ang barko. Number 5 is ang margin line. Gitawag nga margin line, gitawag nga margin line nga 75 mm ubos sa bulkhead deck. Kini nga linya kinahanglan dili maunlod sa tubig bisan pa kun baha na ang sulod sa barko. Last is progressive flooding. Kinahanglan walay buslot o pultahan ng mga maunlod nga tubig nga mahimong cause sa pag-aga sa tubig padung sa mga uban pang mga compartments nga wala untay damage. And more na sir. Inga.